Hello mga friends! Here I am again. So magko-comment lang ako doon sa yung nangyari sa isang graduation ceremony ba yun? Doon sa ngayon? Antique. Well, para sa akin this is my point of view on that one. So may konting tama naman yung principal. Oo. So may memo pala siya na nagsasabi daw na mag-uniform dapat sa graduation ceremony. Kaya pala nagalit siya. Na ang nakita niya is nakatoga yung mga graduates. Now, anong kamalian ng principal na yun? First and foremost, doon niya pinalabas yung galit niya on the said day at the ceremony. So sana is, sabi nga dapat right conduct talaga. So let's have a good manners and right conduct. So sana pinatapos nila yung ceremony na nakatoga yung mga estudyante doon. Tsaka niya pinagalitan yung mga advisors. Bakit hindi naintindihan ng mga parents ng graduates na dapat mag-uniform? So, sabi ni principal is, nasa law daw na dapat mag-uniform. Ang nakalagay na doon sa law is optional. So, pwede na magtotoga for the in the sense or if pumayag yung mga parents. So, nung nakita ko yung ibang vlog na may nagsabi na nag-meeting daw sila about doon at majority ng parents ay nag-agree na magtotoga. At meron nga dong vlog din nagsabi na around 86 ba yun nga absent during that meeting. Pero 200 plus ang nag-agree or 200 ba yun ang nag-agree na magtotoga. So out of 86 na absent, 200 yung nag-agree. So overall, majority yung nag-agree na magtotoga. So yung daw principal is nagdesisyon na dapat daw is hindi mag-uniforme kasi may 86 daw na parents na hindi alam na ganun. Pero kung ganun, kung yung 86 na parents ay hindi nila alam kasi absent sila, ba't nagkatoga din? So, ibig sabihin nun, yung nag-absent is nag-agree lang sila kung anong napag-usapan nung meeting na yon. At kung titingnan din natin based on rules, so majority na nandoon sa meeting. 86 lang yung absent, around 200 plus sa present. So majority decided or majority nag-quorum sila. So yung majority is nag-decide na ganun talaga magtotoga. Now, second, ang napansin ko lang, kung nagsabi yung principal na mag-uniform lang yung mga students during graduation, siguro naman pati yung mga faculties and staff is naka-uniform din. Kasi unfair naman, ipapan-uniform mo lang yung students pero kayong dyan is naka-wow na wow. Parang kayong mag-graduate. Diba? So bakit siya is naka-Pilipinyana while yung students gusto niya naka-uniforme lang? So yun. So dapat siya naka-uniform din siya pagpunta doon.
At ang isang pinagtatakaan ko lang is, di ba sa bawat graduation ay may representative ang DepEd? Anong ginawa ng representative ng DepEd kung nandoon man sa graduation na yun? Nakatunganga lang siya, wala siyang ginawa o hindi niya sinita yung principal or sino man at sinabing, oy, dapat gawin niyo talaga to. Or wag na lang, sige, pagpatuloy natin tong graduation, ba, nakaganon na. Wala. Wala ka, sa tingin ko is wala, nakaupo lang kung siya man yung, kung representative man yun ng DepEd nandoon. Or kung mas may higher rank pa sa principal nandoon, nakaupo lang, nakatingin, walang ginawa. So, bakit? Takot ba sila sa principal? Siguro naman may mas mataas pa sa principal sa isang school. Yung, sabi natin, representative, siguro nandyan yung division ng DepEd. But any higher than the principal, hindi man lang niya naisita. Yung pang faculty lang doon nandoon na lumaban sa principal. So tingnan na lang natin anong mangyayari to sa investigasyon ng DepEd. Kasi may nakita din akong vlog na principal pala yun is nagka-problema na pala yun siya noon. Ewan ko lang kung anong nangyari sa problema niya. Kasi ang nakita kong vlog is, nagka-problema daw yung principal na yun dyan sa school na yan. Then after 6 years, nandyan pa rin siya sa school na yan. So, ewan ko kung anong nangyari sa problema na yun. Then ngayon, nagkaka-problema na naman. So, tingnan natin, pasubaybayan natin kung anong gagawin ng DepEd Antique. Antique ba yung lugar na yun? Kung may action ba sila. Kasi ang sabi noon is, ang action lang na ginawa ng DepEd is sa disciplinary level lang. Hindi umabot sa administrative or sa judicial court talaga. So, parang doon lang muna sa DepEd yung problema niya noon. So, ngayon tingnan natin hanggang saan naaabot yung nagawa niyang komisyon. Kasi maganda na sana yung anong masasabi natin? Maganda na sana yung event na yon. Masaya na sana lahat. Happy na sana yung masaya na sana yung mga graduates na tatanggap sa kanilang diploma. Biglang naging iba ang gift na nangin dahil sa nangyaring ganun. So, nawala sa mood lahat. So, tumanggap na lang sila para lang makuha yung diploma nila. Tinanggap na lang nila kung anong gusto ng principal. So, parang in-overpower sila ng principal. Naging abusive yung principal sa kapangyarihan niya. Kalain mo, hinamon pa at sinabi pang, pa lang? Di ba? So, kung may good manners at right conduct ang principal na yun, dapat hindi niya ginawa on that day. On that specific time. Dapat pinalampas niya muna yung event na yun. At pinagalitan niya hindi in public. So, ngayon, nakakaproblema na naman siya. So, tingnan natin. Pagsubaybayan natin. Tingnan natin by Monday kung marireport ba ito ng mainstream media ang nangyari na yan. Kasi inaabangan ko talaga sa mainstream media. Hanggang ngayon wala pa rin. Hindi ko pa rin narinig sa mainstream media. Siguro na-i-report siguro ng mainstream media pero sa local lang nila. Baka doon lang sa Antique level or sa province level lang. Hindi sa national level na mga balita. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Road to 500 subscribers. Follow me
for more talk. Let's talk about it. Politing. Think many. Thank you and see you for our next video.